Noong umaga sa Pilipinas. Good morning everybody. Thursday morning. Makulimlim ang panahon. Ang sarap ng buhay. Magandang umaga sa inyo lahat. So kakatapos lang nung aking event kahapon. At mukha namang nag-enjoy yan lahat. Tignan nyo na lang yung mga lumabas na pictures at saka mga videos na nakatag sa akin. Good morning everybody. Sobrang intense nung kahapon. Parang ako rin mismo yung nag-enjoy. Kasi normal kasi kapag gumagawa ng event, yung mismong host, lalo na yung organizer, stressed yan eh. Pero in my case, nag-enjoy ako ng gusto kahapon. Halos walang ka-pressure. Nothing but normal. Ganun talaga pagka walang bayad eh. Pagka may pabayad, syempre stress ka talaga kasi kailangan mong paghandaan eh. Pero pag walang bayad, may kaka-stress mo, mag-e-enjoy lang tayo pare-pareha sa lugar na sa pupuntahan mo na walang bayad. Pati ako nag-enjoy din ng gusto. John Charles ang crypto. Pakadala natin yung magandang umaga sa inyo. So yung mga gusto makit sa live at dito apat na square, andyan yung option para mag-request kayo ng makit sa live. Abraham Joshua Parker. Good morning, Sir Chi. Solid kahapon, solid yung event. Salamat. Yung mga nakakuha ng pictures, saka mga videos, pwede nyo i-upload tapos tag nyo na lang sa akin. Boss J. Sayang nga, wala akong turo nun. Nakalimutan ko eh. Papapicture sana ako sa ulo. Tapos dito pa ganito. Good morning, brother. Taga saan ka? Sa Tansa po. Tansa, okay. Ano tanong mo, brother? Ano lang. Hindi po sa pagbablog po sana. Okay, pagbablog. Sige. Ano po ba yung yung mga vlog po kung kikita ka pa pag ilang, di ba yung sauram po dito? Ilang months po, Okay. Ganito, hindi ko alam yung technicalities nun eh. Ang dahilan kasi ang Facebook, si Meta, yung naglalagay ng technicalities nun. Sad to say, hindi rin ganun kadaling malaman kung gaano kahabang panahon ang kailangan mong gugulin bilang vlogger para ma-monetize ka. Pero hindi ko na rin sinasuggest yung monetization galing sa Facebook eh. Ang dahilan kasi, hindi ko na sinasuggest yung monetization in general as a means of income. Dati malakas yan. Kasi there was a time in the past, yung 1 million views mo, 25,000 pesos ang bayad eh. So isang viral video lang, may 25 mil ka na, not bad. Ay lumalabas sa isang buwan. Isang viral video lang, buhay na pamilya mo. Pero ngayon, hindi na ganun eh. Ngayon, may mga pagkakataon. Puta, 1 million views ka. Monetize ka. Tapos less than $10 lang yung kita mo, 1 million views. Ang ganun na po ba sana? Maunat na ngayon, brother. Ang Facebook, sobrang unat. Ang pinakagalante sa lahat ng platforms, YouTube. Ang problema naman, sa YouTube naman, napakahirap naman kumuha ng viewers. Ang hirap kumuha ng subscribers. Ang hirap kumuha ng attention ng mga tao. Ewan ko kung hindi nyo napapansin, pero sa mga videos ko, kaliwat kanan ng viral ang mga videos ko eh. Pero wala akong kinikita sa Facebook. Palagi naman ako nanonood, nakikita ko. Pero yung sa YouTube naman, tinan mo, sa Facebook, kaliwat kanan ng viral ko. Pagdating sa YouTube, hindi naman ganun. Wala ako masyadong maraming viral video sa YouTube. Actually, wala nga ako maalala kung isang pirasong viral video na lumampas ng 100,000 views.
Wala eh. Maliban na lang, gagawa ka ng sobrang tinding clout, ganun. Katulad ng ginagawa ng mga iba na tipong diba, matindihang mga prank-prank at katarantaduhan. Eh, hindi ka talaga makakakuha ng viewers sa YouTube mo. Ang hirap-hirap kumuha ng viewers sa YouTube. Hindi ko na sinasuggest yan as a primary means of income, brother. Very unstable ang monetization pagdating dyan. Kailangan meron kang hanap buhay talaga. Tapos kung gusto mo mag-vlog, pwedeng yung attention na makukuha mo, either ire-ready mo lang para kung sakali mo magnenegosyo ka o mag-freelancing ka in the future, o pinagtitripan mo lang talaga social media, parang katulad ko, laro-laro lang ang social media. Yun ang gumagana. Pero hindi ko na sinasuggest talaga yung monetization. Napaka-unstable na means of income ang social media, brother. Yung monetization sa social media, sobrang unstable means of income yan. Nakuha mo yan? Opo. You are welcome para maging vlogger kung trip mo na lang. Pero kung gagawin mo yan para sa pera, dapat may negosyo ka na pino-front mo yung negosyo na yon in replacement sa attention na nakukuha mo. Otherwise, kung pera-pera lang, walang pera sa viewers. Diretsa lang, walang pera sa viewers. Ganun ba? Sad to say, I'm sorry to pop your bubble. Ayoko naman kayong paasahin sa bagay na hindi naman talaga totoo. Kasi yung dati, there was a time lucrative ang pag sa social media influencer nung sobrang konti pa lang ng influencer. Ang problema, halos lahat na lang ngayon vlogger ni. So ngayon, ang nangyayari, syempre, di ba, ang pera na kinikita ng mga vlogger nanggagaling dun sa nagpapa-ads sa platform mismo, monetization yan. Eh, hindi na nagtutugma yung dami ng vlogger at saka yung sobrang konti ng mga negosyong nagbobomba ng pera sa social media. Doon sa konsepto na yun, doon sa aspeto na yun, alam mo talaga na hindi na talaga malaki kinikita ng mga vlogger. Kaya mo, kung di nyo napapansin, kumukonti na ngayon yung mga malalaking vlogger na talagang sikat sa buong Pilipinas. Eh. Nagsasawa na rin sila sa pagbablog at nagpo-focus sila sa pagnegosyo. Pwede, yung attention na makukuha mo, i-standby mo lang. Kung ba, kukuha ka ng attention ng mga tao, standby mo lang. Para pag nagnegosyo ka, doon mo ngayon ibomba yung attention ng mga tao. Yun ang pwede. Gumagana yung ganun. O kung may negosyo ka, dyan mo na ngayon idiretso yung attention ng mga tao. Huwag mo yun? Opo. Follow-up question, brother. Bas? Follow-up question. Ano lang po kasi nag-vlog din ako. Kaso yun, mahina nga yung viewers. Maganda lang yung Okay. Ano tanong mo doon? Ba? Ano tanong mo doon? Kung sakali magbo-boost po ako sa mga sa mga vlog, posible ba buhay ba yun doon? May gagana pa po ba yung mga boost? Dami pa yung mga views, gano'n. May negosyo ka ba? Wala. Wala po eh. Saan ka magbo-boost? Magbabayad ka para magpakilala sa mga tao tapos wala ka naman pagpupuntahan ng pera, ng atensyon ng mga tao. Saan mo dadalhin yung atensyon ng tao? Sana lang, baro vlog lang, gano'n. Patawa. Pwede naman yun kung marami ka ng pera. Kung mayaman ka na, gusto mo lang atensyon ng mga tao, pwede. Pero trip-trip lang yun. Wala, so far, sa Pilipinas, wala pa ako nakikita na gumagawa ng nasa isip mo. Yung bobombahin mo ng pera para mag-boost ng post, tapos mukha mo lang ipapakita mo, tapos wala ka namang binibenta kahit ano. Wala pa ako nakikita ng ganun sa Pilipinas. Hindi kasi bago Sakay ko yung kauna-unahan, pero that's another term for palabas lang lahat ng pera, tapos walang papasok. Paano ngayon ma-maintain yun? Yun lang. Yan lang po yun na po yung tanong ko eh. Kasi nahigalos din po ako sa mga kasi bago pa lang nga po ako sa pagbablog. Tanong na kaya naisip ko magtanong na muna sa'yo. Nakita ko kasi Ganda. Yun yung, ang pinakamalaking maisasuggest ko sa'yo, brother. Dapat alam mo kung saan mo dadali ng atensyon ng mga tao. Hindi pa pwedeng papunta lang sa ego mo yan na gusto mo lang sumikat. Kasi dati gumagana yun. Nababayaran ang mga tao na gusto lang sumikat sa social media dahil maganda kita ng monetization. Ngayon, halos wala nang kinikita ang mga vlogger sa monetization, maliban na lang malaking YouTuber ka. Pero kung Facebook lang, puta, halos wala nang pakialam si Facebook kung nakakakain ka pa ba. Kung TikTok, pwede ka magkaroon ng 1 million followers ng putang ina, wala kang kapera-pera at namamatay ka sa gutom. Wala na pera sa pagbablog, brother. Diretso kita, wala nang pera sa pagbablog. Maliban na lang, ulitin ko, YouTuber ka. Napakahirap kumuha ng subscribers sa YouTube. Eh, isipin mo kung gaano karami yung mga ko rito, gaano karami followers ko sa Facebook. Sa loob lang ng 3 buwan mahigit, 160,000 na kagad yung followers ng bagong page ko.
Pero YouTube ko, hanggang ngayon, mula nung nagsimula ako, hanggang ngayon, 26,000 pa lang, napakahirap magpa-transfer ng mga viewers from Facebook to YouTube. Pero in my case, kaya ko naman bugbugin yung ganun. Kaso hindi naman kasi tungkol sa pera, social media ko eh. Pwede naman sa YouTube na lang ako mag-live diretso, tapos walang magagawa mga tao. Mag-aabiso na lang ako sa Facebook at saka sa TikTok. Nasa YouTube ako palagi. Pero hindi naman kasi ganoon eh. Ang interest ko kasi ipakalat yung konsepto ng awareness sa mga tao, paano mabuhay bilang tao, sa mo na rin paano kumita sa maayos na paraan. Pero ako, kung meron kang niche na palagay mo sobrang galing mo talaga, pwede ka, you can go to YouTube, tapos magpapakilala ka lang sa Facebook, sa TikTok, sa Instagram, para ang diversion ngayon, ang conversion ngayon ng social media mo, papuntang YouTube, tapos YouTube, from YouTube, may monetization na maganda. Kikita ka pagka nasa YouTube ka. Pero kung nasa Facebook ka lang, TikTok ka lang, kending ka lang dyan, walang pera dyan, brother, walang pera dyan. Yun lang po sana Isa pa, yung tatanong ko kasi. para dun sa iba pang mga gustong mag-content, yung eto merong area na baka pwede ninyong i-ponder on na kasi ngayon ang mga tao ko din yung napapansin na nagagasgas na yung konseptong biro-biro, prank-prank. Diyan gustong daanin ng halos lahat sa pabiro-biro. Gasgas na yan. Halos lahat na lang gusto magbiro. Halos lahat. Merong malaking merkado sa mga taong nangangailangang manood ng mga seryosong mga tao. Kung gusto ninyong pumasok sa vlogging, merong malaking market yung mga seryosong content. Sawan-sawa na ang mga tao sa mga paprank-prank. Sawan-sawa na ang mga tao sa mga kending-kending, labas-labas suso, kalog-kalog, kabobohan, katangahan, kaistupiduhan. Unti-unti napapansin nyo, nagagasgas na merkado dyan eh. Welcome ka pa rin na pumasok dyan, pero maliban na lang siguro, maging kasinlaki ka nila Malupiton o nila Ultimate Duo pagdating sa prank-prank, si Malupito naman pagdating sa pagpapatawa, hindi ka mabilis makaka-convert ng audience from Facebook to YouTube. Kung monetization ang habol mo. Yun ang mabigat kasi wala na halos kinikita mga vlogger kung nasa Facebook at saka nasa TikTok ka lang. Pero pwede, mag-affiliate marketing ka. Pwede yun. O may negosyo ka, doon mo i-imbudo lahat ng atensyon na nakukuha mo. Paano kung yung gagawin yung content so ganyan, gaya nila Malupito, patawa, siguro patok naman siguro ganun, no? Try ko lang kasi inas lang din po sa kaibigan ko. Yung nakikita mo na yun eh. Di gumawa ka ng sarili mong version ng ganun. Pero gaya nga ng sabi ko, halos saturated na ang merkado sa mundo ng pagpapatawa. Kasi kung di nyo nakikita, lahat ng mga maliliit na vlogger gusto magsimula sa patawa eh. Lahat na lang ng maliliit na vlogger gusto magsimula sa patawa. Hanggang dumating sa puntong corny na, tapos di nila nare-realize yun. Hanggang paglipas sa isang taon, wala ka pa rin atensyon na nakukuha galing sa mga tao kasi nga corny mo nga. Kailangan alam mo kung ano ginagawa mo. Pag alam mo ginagawa mo at magaling ka dyan, bombahin mo yan. Pwede mo ngayon dalhin sa social media. Pero hilaw ka sa pagpapatawa, hilaw ka sa joke time, hilaw ka sa prank-prank, hilaw ka sa lahat. Ang magiging ending yan, sasama ka lang sa libu-libong mga vlogger, sobrang daming vlogger. Baka nga, milyon na nga yata yung vlogger na lahat na lang gusto magpatawa. Iba, kakabit yung mukha nila sa ninakaw na video. Ganun. Tignan nyo to mga kapakners. Tignan nyo to. Ito mga kapakners. Ako napanood yan eh. Kanya si Jesus, dinadamay-damay pa eh. Tawa ako sa mga ganun eh. Pero in a sense naman, entertaining enough naman yung mga videos na pinagnanakaw nila. Hindi nga lang kanila originally. Follow-up question, brother. Yun na yung wala na po eh. Yun lang sana po yung tatanong ko. Okay. Sige. Yung mga gusto mo sa live? Sige, brother. Thank you. Mga gusto umakyat sa live? Andito yung 4 na square sa may bandang gilid. Yan, 4 na square sa may bandang gilid. Andiyan yung option para mag-request kayo ng umakyat sa live. Sige, go. Maikli lang yung oras ko ngayon kasi palabas na kami dito sa resort. Palabas na kami. So maikli lang yung oras natin ngayon. Ito yung 4 na square. Andiyan yung option para mag-request na umakyat sa live. Sige, let's go. Bilis, yung mga gusto umakyat sa live, bilis. Tapos yung mga nandito na, nanonood na, ipakishare nyo nga muna tong post na to. Alam nyo naman, wala man ako kinikita rito. So, yung mga nandito sa YouTube at saka sa Facebook, pakishare nyo nga muna tong post na to. Tapos, type done kung na-share nyo na. Yung mga gusto umakyat sa live, andito yung 4 na square sa may bandang baba. Andyan yung option para mag-request na umakyat sa live.
Sige, go. Let's go. Narvaliejo. Pengi pa ang kape. Ay, ito pala. Good morning, brother. Taga saan ka? Hello po. Hello, good morning. Taga saan ka, brother? Wait. Ay, sir, narinig niyo ako, sir? Maliwanag. Taga saan ka, brother? Pampanga, sir. Banga. Okay. Ano tanong mo? Tanong ko lang, sir, may idea na ba kayo kung ano yung masasabi ninyo na church na pwedeng simbahan kapag Kristiyano ka? Yung masasabi mong ginagawa naman yung tama sa Biblia, ganun. Nako, brother, hindi ako makakapag-promote ng ganun, sad to say. Hindi ako makakapag-promote ng ganun. Kasi minsan yung maayos ngayon, pag lipat ng kabilang liderato, hindi na maayos eh. Yun ang isa sa mga napapansin ko eh. Yung leader ngayon, maayos. Pagkamatay ng leader, yung susunod na leader, tiwali. Tapos may mga pagkakataon naman, sa dami na ng mga leader na nauna dyan sa religion na yan, ngayon, yung buong religion, tiwali na. So, di ako makakapag-suggest ng kahit na ano. Kasi alam mo, ang problema kasi dyan, baka, alam mo yun, yung trouble ko kasi, ang kabado ko dyan, yung pag nag-suggest ako ng kahit na anong religion, pinasok nyo ngayon yan, na natili kayo dyan, dahil sabi ni Chichester, ito daw yung totoo. Pagdating sa dulo, mali pala ako, dinaidamay pa kita papuntang impyerno. Gets mo yan? Yes, sir. So paano yun, sir? Halimbawa, yung may impyerno dun, yung mga pastor o mga member? Pare-parehas. Pare-parehas. Oo, kasi nakasulat sa 15 ni Mateo, pabayaan nyo sila yung mga bulag na taga-akay. At pag ang bulag umakay sa kapwa bulag, kapwa sila mga huhulog sa hukay. So pare-parehas. Mga pastor kasama na pati mga miyembro nila. Yun ang masasabi ko nun. Kasi sa ngayon, no, sir, parang kapwa sila mahuhulog sa hukay. Wala naman sinabing pabayaan sila yung bulag na taga-akay. At pag ang bulag umakay sa kapwa bulag, yung leader lang ang mahuhulog sa hukay, hindi kasama miyembro. Wala namang ganun eh. Wala akong nabasang ganun eh. Ang nababasa ko, kapwa sila mahuhulog sa hukay. Yung bulag na umakay sa kapwa bulag, pareha sila mahulog sa hukay. So ibig sabihin, sir, sa Biblia, walang pinakasugo talaga na dapat susundan, ganun. So kasi parang nag-iiba-iba. Meron. Kasi tapat naman ng Diyos eh. Sa lahat ng panahon, naglalagay siya eh. Meron. Tapat ang Diyos, sa lahat ng panahon, naglalagay siya. Hindi naman kasi sugo eh. Parang, ewan ko, nalilito ang mga tao sa konsepto ng sugo eh. May mga tao, parang pakiramdam nila, mataas na tayo ang konsepto ng sugo. Hindi, ang sugo, inutusan lang. Inutusan lang. Kung wala ka makita ng sugo, andyan o, sandamakmak na sa loob ng Biblia, sila mismo yung mga dating sugo. Gets mo yun? Dami na kasi mga sugo-sugo sila eh. No? Lahat naman, brother. Lahat naman. Yung iba nga nag-claim, apostol daw sila eh. Sabi ko, di ba kayo nangangalingan eh? Sabi ko sa isip ko, itong mga tao na to, ang bobo nyo sa Biblia, nasa apostol ka. Eh, mga naunang apostol, kilala nila yung mga naunang propeta eh. Ikaw, di mo kilala yung mga naunang propeta, apostol ka. Hindi ko maintindihan eh. May apostol daw sila, apostol. Eh sa Biblia, yung mga apostol, destinos na kamatayan yun. Wala nang mga susunod na apostol, bukod dun sa mga naunang apostol na mga nakita si Kristo. Kailangan nakita mo ng mukhaan si Kristo, yun ang criteria para maging apostol ka. Hindi mo naman nakita ng mukhaan si Kristo, tapos apostol ka, nyari sa'yo. Di ba? Paano sir, si Apostol Pablo, di ba? Ang claim, nakilala niya, nakita niya si Kristo. Andun, basahin mo yung gawa. Yun ang claim, nakilala niya si Kristo, nakita niya si Kristo. Nagpakita pala sa kanya, no? Oo, di ba? Nabulag pa nga. So, ibig sabihin, sir, sa panahon na to ngayon, sino yung makukonsider natin na matatawag natin na sinugo ng Diyos, gano'n? Na pwede nating i-follow. Diretso, ang sabi sa Biblia, nasa Kapitulo 13, kung di ako nagkakamali, kung ang sino mang tao iniisip na siya isang propeta o ayon sa Espiritu, ay kilalanin niya mga bagay na isinusulat ko sa inyo na pawang utos ng Panginoon. So kung i-consider mo, under that premise, kung iniisip mo propeta ka, o ayon sa Espiritu ka, o sugo ka ng Diyos, dapat alam mo kung ano nakasulat.
Pag hindi mo alam kung ano ang nakasulat, puta, propetahan ka lang. Bakit? Kahit anong maisip mo ng mga bagay na akala mo totoo, pag nagbasa ng Biblia ang mga tao, baka makakita ng kakontra sa bagay na pinagsasabi mo. Ganun yun. Kaya nga sabi sa Biblia, 1:3 ng Apokalipsis, mapalad ang bumabasa at ang nakikinig at tumutupad ng mga bagay na nasusulat sa aklat na ito sapagkat ang panahon malapit na. Diba? Ang mapalad, yung bumabasa. Hindi yung nag-iimbento ng sariling turo. 7:17 ng Juan, ang sino man tao ay nag-iibig kumuha ng kanyang kalooban, makikilala niya ang turo. Kung ito'y sa Diyos, o kung ako yung nag-iimbento o nagsasalita na mula sa aking sarili. Yung nagsasalita na mula sa kanyang sarili, sariling kalwalatian lang ang hinahanap. Pero yung naghahanap ng kalwalatian noong nagsugo sa kanya, sugo rin lang na may nahanap mo, ang gayon ay totoo at sa kanya ay walang kalikuan. Alam mo, walang mali ang turo ng sugo. Bakit walang mali? Kasi kinukuha niya lang sa Biblia. Kinukuha niya lang sa mga naunang propeta. Kinukuha niya lang galing dun sa mga nauna na naging sugo. Hindi siya nag-iimbento ng sarili niyang aral. Tingnan mo, kahit nga sa Islam, ganyan ang tinatanggap di ba? Sino ang sugo? Sino ang propeta? Ang propeta Muhammad. So ano ibig sabihin? Lahat na sinabi ng propeta Muhammad, kapag isinasabi yun ng mga taong nagsasalita sa panahon natin ngayon, then tama sinasabi ng tao. Pero pagka yung tao, nag-iimbento lang ng sarili niya, tapos pagka nakita mo naman ang sinabi ng propeta Muhammad, magkakontra, wala ang propeta Muhammad. Ganon yun. Ganon din naman sa Biblia. Parehas lang. Pag nakita mo, sinabi ni Kristo, kakutan na sinasabi nitong kalilitaw-litaw lang, paniwalaan mo si Kristo. Sinabi ng mga naunang propeta, paniwalaan mo yung mga naunang propeta. Sinabi ng mga apostol, paniwalaan mo yung mga apostol sa Biblia. Hindi yung mga nag-iimbento lang sa panahon natin ngayon. Katulad nun, ang napakaraming religion ngayon, speaking in tongues daw ikayon. Wala naman nakakaintindi. Kasi kahit yung mismong pastor na nag-i-speaking in tongues, hindi niya naintindihan yung mga pinagsasabi niya meron bang ganun sa Biblia? Wala naman ako nabasang nag-speaking in tongues sila tapos wala nakaintindi sa kanila. Wala ako nabasang ganun sa Biblia kahit kailan. Wala rin ako nababasa sa Biblia na yung mga apostol nagbibigay ng tithes dun sa panahon ng Kristyanismo. Wala ako nabasang ganun. O ano ngayon na ibig sabihin? Nakita mo na may mga bagay na inimbento nitong panahon na to na wala nung unang panahon at hindi sinabi ng mga propeta at hindi sinabi ng mga naunang sugo. Alam mo na, nag-iimbento lang itong mga nandito sa panahon natin ngayon. Sinabi, lumuhod ka sa larawan. Ang nakasulat sa Biblia, huwag ka luluhod sa larawan. Sinabi sa Biblia, magbigay ayon sa pasya ng puso. Ang sabi naman ng pastor mo, dapat 10%. Magkakontra. Sabi sa Biblia, pagka mag-i-speaking in tongues, isa, huwag hihigit sa 3, dapat magpaliwanag ang isa. Kung walang tagapagpaliwanag, manahimik siya. Tignan mo, karamihan na nag-i-speaking in tongues ngayon, walang tagapagpaliwanag Walang interpreter. So requirement palang interpreter. Sabi ng mga naunang sugo, sabi ng mga naunang propeta. Ngayon, nakakita ka ngayon ng mga tao, gumawa ng sarili nilang doktrina, nag-imbento ng sarili nilang pinaniniwalaan, pagbasa mo ngayon ng Biblia, kakontra ng mga nauna. O alam mo na nga, doon hindi ka ngayon mahihirapan. Kasi kakontra ng mga nauna, pinagsasabi nitong kalilitaw-litaw lang dito sa gilid mo Diba? Kaya nga sabi ko sa inyo, Pilipinas, matuto kayo magbasa ng Biblia. Matuto kayo magbasa ng Quran. Kung ano yung religion na pinaniniwalaan mo, meron nang naunang isinulat yung mga naunang propeta ninyo tungkol dyan. Paniwalaan ninyo yung mga taong nauna kaysa itong mga taong kalilitaw-litaw lang dito sa panahon natin ngayon. Dahil marami sa panahon natin ngayon, diretsahan, sinungaling. Napakarami yan. Napakarami sa panahon natin ngayon, sinungaling. Yan ang masasabi ko ron. Follow-up question, brother. Pero sa ngayon, sir, meron ka bang, kahit di mo na sabihin kung anong pangalan nung dinadaluan mo, dumadalo ka ba? O, hindi. Hindi ka dumadalo? Sa ngayon, hindi. Kasi, puta, lahat sila mukhang pera. Diretso lang, brother Okay. Kaya nga rin ako, parang ganyan naisip ko Kaya tinatanong dito kasi. Alam mo yung gusto kong gampanan yung mga bagay na, mga bagay na pinaniniwalaan ko. Ang problema kasi, pag nakita mo nagsisiyaman yung mga tao dyan sa mga bagay na pinagtuturo nila Tangina, yung pakaramdam ko, alam mo yung parang guilty feeling na pag binigay ko yung pera ko dito sa mga putang inang pastor na to. Itong mga pastor na to, lalamunin lang yan, tapos magpapataba lang sila ng mga sarili nila, tapos papalamunin lang nila yung mga anak nila sa kapritsyo, tapos habang gumagastos ako ng pera sa mga impaktong yan, sila naman tuloy-tuloy ang pagpapahamak ng kapwa-tao nila sa mga maling aral nila. Ganon kinakabahan ako sa ganon, brother Ikaw, kaya nga sinasuggest ko sa inyo, suggestion ko sa inyo, kayo na lang umanap ng sarili nyo religion.
Ako, ang ginagawa ko lang dito sa social media, papaalala ko lang sa'yo na may Diyos. Papaalala ko lang sa'yo, may kabilang buhay. Yun ang ginagawa ko, nagpapaalala lang ako. Ngayon, ikaw nang bahalang humanap kung alin dyan sa mga yun. Sobrang dami talaga, brother. Sobrang dami. Mas malamang namamali ako. Nag-iingat ako dun sa konseptong mali yung maituro ko sa kapwa-tao, tapos pagkatapos nun, yayariin ako ngayon ng Diyos pagdating ko sa kabilang buhay dahil mali yung tinuro ko sa kanila. Parang hindi ako mamali, syempre, nandun na ako sa safe side. Hanap kayo nung palagay nyo religion na para sa inyo, na nakasulat sa Biblia, nakasulat sa Quran, o nakasulat sa mga lumang libro. Tapos doon kayo mga yun magbase doon sa mga lumang libro. Kasi mas malamang na tumama yung lumang libro kaysa mamali yung lumang libro. Pero mas malamang na mali itong mga pinagsasabi ng mga tao sa panahon natin ngayon. Mas malamang mali itong mga pinagsasabi ng mga tao sa panahon natin ngayon. Ang dami kasi nila sobrang dami nila, brother. Under Christianism lang, ang sakit sa ulo ng mga impacto Alam mo yung, dahil alam ko kung ano yung nakasulat, ayoko namang magyabang, pero alam ko kasi, alam nyo naman, may pruweba naman akong alam ko kung ano yung nakasulat. Pag naririnig mo yung mga pinagsasabi ng mga pastor, may mababasa ka kontra dyan May mababasa kang kakontra niyan. Yun ang napansin ko. Itong mga pastor na to, karamihan sa kanila, derechahan bobo sa Biblia. Yun ang napansin ko. Tapos, ang pinakakabisado nilang mga talata sa Biblia, kung paano nila pipigain yung mga miyembro nila ng abuloy ng mga miyembro. Yun ang napansin ko. Ang daming pastor sa panahon natin ngayon, ang bobo pagdating sa usaping reference na lang nila ng mismong mga bagay na pinaniniwalaan nila. Hindi ko maintindihan Puta, profession mo yan The fuck are you fucking doing? Profession mo yan Ano ka? Pastor. Diyan ka kumakain, diyan mo binubuhay ang pamilya mo, diyan mo kinukuha pati pambisyo mo. Ni-reference mo man lang ng sarili mong pinaniniwalaan, hindi mo pa mailitaw. Tangina, nakakadiri Nag-aakay ka ng kaluluwa ng kapwa-tao, referensya mo lang ng mga bagay na pinaniniwalaan mo, na sana, dahil pastor kang putang ina ka, sana man lang, kabisado mo man lang yung mga bagay na tinuturo mo sa mga tao, di ba? Pag hinanapan ka ng talata, at may mailitaw ka, di ba? Tingnan mo, ang tagal na nung hamon ko Sabi ko kakaroon sa mga pastor, asa na ilitaw ninyo yung talata na si Kristo, sinabi niya magbigay ng 10% yung mga Kristiyano. Asa na? Huwag nyo lang lilikutin Biblia. Bigyan nyo ako ng malinaw na talata na katulad na sinasabi sa Malakay 3:10. Ibigay ninyo buong ika-10 bahagi sa kamalig upang magkaroon ng pagkain sa aking bahay. Bring ye all the tithes into the storehouse so there may be food in my house. Ang linaw ng Malakay 3:10 Humanap ka ngayon ng talata sa Biblia si Kristo, kasing linaw ng Malakay 3:10 na sinabi niya sa mga Kristiyano na magbigay ka ng ika-10. Wala ka mababasang ganun sa Biblia. Siyempre, lilikutin na nila ngayon ng talata ng Biblia. Wala naman ikaw mababasang ganun. Bakit? Kasi, sabi, hindi ka na parito si Kristo upang sirain ang kautusan. Ganyan mga putang ina Ganyan kayo Ang lakas nyo manghilot ng Biblia Kahit nga kasulat na nga, magbigay ang bawat isa. Ayon sa pasya ng puso. Yung puso ang magpapasya. Hindi yung pastor mo na hinugot galing sa lumang tipan. Kung yung pa palang lumang tipan, ang utos sa bagong tipan, ano ngayon ang pinagkaiba ng luma at saka bagong tipan? Gago. Diba? Ang lakas lang kasing pagkakitaan yan dahil lalagyan mo ng minimum yung binibigay ng membro mo Kaya nga dyan sa ganyan, pabor pa ako sa Katolisismo Sa Katolisismo, magbigay ka 5 piso, 20 pesos, 100, 1,000, 1,000,000, maligaya sila, tatanggapin lang nila yun. Pero dyan sa mga hayop ng mga putang inang pastor na yan, pag hindi 10% ng pera mo yung binibigay mo sa kanila, ninanakawan mo daw ang Diyos. Ulul, ang putang ina. Ulul. Minsan namabangha ako dyan sa mga pastor na yan Nakakamangha talaga. Ang dami kong nasubok ng mga ganyang klase ng pastor all throughout my life. I've been living for 35 long years. 35 anyos na ako at sa loob ng, I will say, good 20 years ng buhay ko, ang dami kong sinubok ng mga pastor. Ang dami, nagtanong ako sa kanila. Yung iba, nilabanan ko pa ng debate. Yung iba nga, nakikita nyo pa yung debate ko, nasa internet di ba? Nasa YouTube yung debate ko Hindi naman yan dahil sa pagmamarunong o dahil sa galing-galingan. Pero ako kasi, nagbabasa ako ng mga referensya niyang mga pastor na yan, ang tawag Biblia. Bakit ganun? Yung sinasabi ng pastor, kakontra sa sinasabi ng referensya niya. Ano nangyari? Yan, doon ako nagtataka Yung sinasabi ng pastor, kakontra ng sinasabi ng referensya niya. Paano nangyari yun? Okay.
Mahihimas-masang ka rin sa, sa kabobohan mo eh. Okay. Kaya pala nagkaganon kasi hindi alam ng pastor mismo referensya niya. Hindi alam ng pastor kung ano yung pinagtuturo niya. Hindi alam eh. Tapos bibira pa iba, panahon pa ika ni Abraham, nakasulat na ikapo. Nakasulat. Pero inutos ba kay Abraham? Inutos ba kay Melchizedek na tumanggap ng ikapo? Kasi kung hindi nyo maaalala at kung hindi kayo nagbabasa ng Biblia, dalawa inutusan sa konsepto ng ikapo. Ang inutusan dyan, yung mga Levita, inutusan silang tumanggap ng 10%. Nasa 7.5 ng Ebreo yan. Sila inutusan tumanggap. Inutusan silang tumanggap. May utos yung pagtanggap. Tapos may utos din sa kabilang panig ng pagbibigay. Pero tignan mo, yung mga pastor na yan, hindi naman inutusan tumanggap ng 10% yan eh. At yung mga membro nila, hindi rin inutusan magbigay ng 10%. Tamo? Paano ngayon nangyari? Nakakontra ngayon sila nung mismong referensya nila. Okay. Kasi pala, hindi nila naintindihan sarili nilang referensya at kinuha lang nila ang galing sa lumang tipan, sinaksak nila ngayon sa bagong tipan. Therefore, bagong ebanghelyo na yan. Hindi na yung ebanghelyo ni Kristo. Bagong ebanghelyo na yan. Hindi na yan yung ebanghelyo ni Kristo. Dahil nakalagay sa ebanghelyo ni Kristo, magbigay ang bawat isa ayon sa pasya ng puso. Puso mo, magpapasya. Sa ganyan, mas okay pa nga sa Islam. Meron silang panahon para magbigay sa mga pulubi. Diretso na, hindi na dumadaan sa kamay ng pastor. Yun ang tungkol doon, brother. Yun ang tungkol doon. Nakakaburat yung konsepto ng religion sa panahon natin ngayon. Ang dami nila masyadong nagtuturo. Tapos lahat sila puro bago, lahat sila kalilitaw-litaw lang, lahat sila hindi rin naiintindihan yung mga referensya nila. And when I say lahat, ibig ko sabihin 99% of them. 99% of them na nasa under ng Kristyanismo di naiintindihan sarili nilang referensya. Yun ang dahilan kung bakit ayoko mag-endorso sa inyo. Kasi ito kasi ang problema rin at the same time. You're not looking at it on the broad perspective. Nakikita ko rin kasi yung konsepto na kapag ka isang leader na tapat, na matay, minsan yung pumapalit, nagkakaproblema na. Minsan yung pumapalit doon, nagkakaproblema. Oo nga, no? Kasi tingnan mo, pansinin mo, nung si Moises namatay, nung si Isaias namatay, si Jeremias namatay, si Zacarias namatay, may mga lumitaw na mga tao. Tapos hindi mo sigurado kung yan ba mga lumitaw na tao na yan, tapat o hindi. Merong ding mga tao na tapat naman sila, ang problema malamya. Doon nagkakaproblema eh. Napipigilan dahil sa kadahilanan ng kamatayan. Kaya I would rather, ako diretso, tinitignan ko na binabasa ko na lang talaga diretso yung mga lumang libro. Kasi doon sa mga lumang libro, makikita mo eksakto kung ano nangyari sa kanila eh. Na sa panahon ni Kristo, andyan yung mga apostol, si Judas, napawasan, nadagdagan ulit ng isa pa, nag-toscoin sila, nagsapalaran sila. Tapos nadagdagan ng isa pa. Tapos panahon ni Juan Apokaliptiko, isinulat ang Apokalipsis, ibinigay dun sa 7 iglesyang nangangalat, tapos wala nang balita pagkatapos nun. Basta ang alam natin, meron tayo nung sulat ni Juan Apokaliptiko. So merong mga sulat na nakarating sa kinapaparoonan, baka nakarating talaga dun sa 7 iglesia nung unang panahon. Pero ang problema rin, at the same time, wala na tayong balita pagkatapos nun. Natapos ang Biblia 96 AD. Pagkatapos sulat ni Juan Apokaliptiko, ipinadala yung sulat na yun sa 7 iglesia nangangalat kasi sumambulat ang Israel nung panahon na yun dahil sa gera. Nung nangalat sila, wala nang balita kung ano nangyari dun sa mga yun pagkatapos silang sulatan. Tapos kinompile ngayon ng pinagtulong na puwersa ng Katoliko yung buong Biblia, kabuuan mismo nung lahat ng mga tawag nila canonized scriptures, pinag-compile nila ngayon para makabuo ng isang malaking libro na ang tawag Biblia. That's 72 books ang Katoliko, 66 naman ang Protestante. Sinuwerte, sila Magellan na punta rito sa Pilipinas, dala-dala yan. Tapos tinuruan tayo. Tapos binigyan din tayo ng kopya. Tapos kumalat na sa buong sangkatauhan. Swerte. Kasi may mga panahon in the past, ini-smuggle lang yun. Yung Biblia, ini-smuggle lang yun. Nung panahon nga ni Rizal, nung binasa ni Rizal yung Biblia, tsaka niya naintindihan na yung mga praile, kung tawagin niya,
Yung mga praile, walang bigong kibot na kilos na walang bayad. Pero hindi ganyang ka-greedy yung panahon ni Kristo. Kahit ngayon, nakikita ko ang litaw ng litaw sa akin. Greedy yung mga pastor ngayon, pinagkakitaan nila, ginawa nilang hanap buhay, pinampapayaman din nila sa mga sarili nila ang religion. Kitang-kita ng mata ko Nagsimula ng mahirap yung religion, ngayon sobrang yaman na nung pastor, sobrang yaman na nung mismong congregation, yumaman ng sobra, tapos naging corrupt paglipas ng panahon dahil sa pera. Merong ganyang kaso ang halos lahat ng religion. Yun ang napansin ko halos lahat ng religion may ganyang kaso. Halos lahat ng religion may ganyang kaso. Tignan mo, si ano nga yung sa, huwag naman gagalit huwag magagalit sa akin. Hindi naman sa sinasabi kong mali yung religion ninyo. Pero ang INC, ayokong sabihin, hindi ko kayo inaatake We're only talking about documents and we're only talking about recordings. Merong isang recording na nasa YouTube, si Ginoong Manalo mismo nagsasabi. Halos lahat daw ng mga manggagawa niya, tiwali. Halos lahat ng mga manggagawa, pera ang inaatupag. Yung sabi nga niya yung tulong niya, yung kasaganaan niya, yung kanyang pansarili. Pero hindi na niya pinaglilingkuran ng tapat ang iglesia. Ito mo yun? Kung siya nga mismo, isipin mo, kung halimbawa, tapat yung tao na Mr. Manalo. Kung siya tapat, mga kasama niya, hindi Nakikita niyo yun So merong ganun talaga. Sa loob ng pagsasama-sama nila Kristo, merong isang pirasong Judas. Pero ang mayor parte, matitinong mga tao nung panahon ni Kristo. Ang problema sa panahon natin ngayon, halos lahat ng mga tao nagiging greedy na sa pera. Sa panahon natin ngayon. Yung tulong niya, yung bahay niya, yung kasaganaan niya. Yun, eksakto yung tono Nakuha ko na nga yung tono, kakapakinig ko ng paulit-ulit dun Yun, eksakto yung tono Pero kung pinagagalitan niya yung mga manggagawa niya dahil nagmumukha ng pera, ito ang problema. Yung problema ni Manalo, hindi naman siya yung may problema na ganun Siya personal. Hindi siya Manggagawa niya may diferensya, kaya nga pinagagalitan niya. Diba? Isipin mo, yung problema na yan, nung isang pirasong tao si Manalo, problema din yan ng halos lahat ng religious individuals Yung mga tapat na tao ng relihiyon sa panahon natin ngayon, kung meron mang isang pirasong tapat na tao, problema niya yung mga katulad ng problema ni Mr. Manalo. Pare-parehas lang sila ng problema, nagiging greedy. Greedy pigs yung maraming pastor. Marami, sobra. Kaya ayoko mag-endorso ng religion. Ako, masasabi ko lang sa inyo, magbasa kasi kayo. Ang tatamad nyo kasing magbasa, Pilipinas. Ang tatamad nyong magbasa. Kaya tingnan mo, kaya bumabagsak tayo sa comprehension rate sa buong mundo Binasa mo, hindi mo naintindihan. Bakit? Hindi ka nagbigay ng panahon para unawain yung mga bagay na binasa mo Doon nagkakaproblema Hindi ka nagbibigay ng panahon para unawain yung mga bagay na binabasa mo kung nagbabasa ka pa. Ang problema, halos lahat ng tao ngayon hindi na nagbabasa. Kaya nga ginagawa ko yung mga write-ups ko, every now and then nagsusulat pa rin ako ng write-ups para maalala nyo lang Pilipinas na magbasa ulit kayo. Kasi ang problema, yung panahon ni Kristo, yung panahon ng Propeta Muhammad, wala pang video ng mga panahon na yan. Mahilig ka sa video, adik ka sa video, wala pang video ng panahon nila. Wala pa. Ang meron, mga lumang libro, kalatas, na sinuwerte tayo, nakarating sa panahon natin ngayon, compiled na, maayos ang pagkakasulat, bubuklatin mo na lang, ang tamad mo pa, puta. Ang tamad mo pa. Bubuklatin mo na lang, ang tamad mo pa. Biro mo, kasaysayan ng sangkatauhan, hindi ka interesado. Kasaysayan kung paano kumita ng tapat, hindi ka interesado. Kasaysayan kung paano maging mabuting tao, hindi ka interesado. Kasaysayan. Kung paano ginawa ng Diyos ang lahat ng bagay, kung paano kamahal niya ang tao. Tapos hindi ka interesado. Minsan alam mo, at the back of my mind, napapaisip din ako dyan. Bakit kaya ganun, Yumaman ka naman. May bahay ka, may kotse ka. Wala kang kotse, pero may pang-commute ka. May pagkain ka. May damit ka. May mga taong nakapaligid sa'yo na minamahal ka. Pero di ka nakakalala sa gumawa sa'yo. Lahat na lang mukhang pera.
Ewan ko, nabubuhay na tayo. Siguro, tama nga yung sabi ni Pablo eh. Nabubuhay na tayo sa mga huling araw. Mga tao masyado maibigin sa kanilang sarili, mayayabang, maibigin sa salapi. Lahat na lang mukhang pera. Sa panahon natin ngayon, lahat mukhang pera, pati salita ng Diyos, kinakaligay. Ano, di kayo nandidiri sa mga sarili ninyo. Hindi ko rin maintindihan yan eh. Bakit ganyan eh? Kasi, alam mo yun, dumating naman ako sa punto na greedy ako sa pera, oo. Naaalala ko yung panahon na yun eh. Pero tumigil naman ako sa pagka-greedy ko sa pera. Tumigil ako. Ngayon, sapat na ako sa lahat ng meron ako, tuloy-tuloy lang pumapasok yung pera. Pero hindi naman kalakihan katulad ng mga iba. Yung iba, tangina, grabe kayo, milyon-milyon na yung pumapasok sa inyo kada buwan. Ano pa ba naman hinahanap nyo? Gusto nyo ba 10 milyon pa kada buwan yung pumapasok? 20 milyon kada buwan yung pumapasok? Gano'n ba karaming pera hinahabol mo? Kailan ka ba titigil dyan? Kaadikan na yan eh. Kaadikan na yan. Kaadikan sa pera, kaadikan sa kapangyarihan. Yan, hindi ko talaga maintindihan sa mga tao. Hindi ko maintindihan sa mga tao. Anyways, yun. Ang masasabi ko lang tungkol dyan, ayoko mag-endorso ng kahit na religion. Kasi mamaya, mamali pa ako. Kalaan ako patuloy yung kaluluwa mo. Ayoko. Natatakot ako dyan. Natatakot ako sa ganung konsepto. Anyways, follow-up question, brother. Di ba sir sa Bible may tinatawag na ang ililigtas ni Kristo yung kanyang iglesia? So, ano yung ibig sabihin ng iglesia na yan? Si Chabit. Dito. Good morning, brother. Si ano? Chabit. Good morning. Magandang umaga sa iyo, idol. Ayun, going back. So yun, sige. Tuloy, brother. Yung ano sir, di ba sa Biblia mayroong tinatawag na ang ililigtas niya yung iglesia. So ano yung meaning ng iglesia na yun? Sorry brother, may dumaan na tricycle. Ano nga ulit? Ano sabi mo? Anong tungkol sa iglesia? Di ba po sa Bible nakasulat, babalikan ni Kristo yung iglesia niya, di ba? Oo. Anong ibig sabihin ng iglesia na yun? Yung iglesia, yun yung kalipunan ng mga tao. Ecclesia, kung tawagin nila. Ecclesia. Yung iglesia, so, kalipunan ng mga tao yan. Hindi yan yung religion na naintindihan kasi ng mga tao dyan, yung ano eh, parang yung religion, siyang iglesia rin, yung iglesia, siyang religion. Hindi ganun. Hindi ganun. Yung religion, yun yung parang, kumbaga sa bansa natin, constitution. Yan yung mga seremonya, yan yung mga bagay na pinagsasama-samahan, yung mga aral, at saka everything else in between. Hindi yan yung mga tao, yan yung mga seremonya, yung religion, yun. Yung iglesia naman, yung iglesia kung tawagin, yan naman yung kalipunan ng mga taong nagsasama-sama under the religion. So ang pinagsasama-samahan nila, yung mga katuruan, yun nga yung religion. Pero hindi ang iglesia ang relihiyon at hindi rin ang relihiyon ang iglesia. Ngayon, tungkol dun sa tanong mo na ibabalikan yung iglesia, nakasulat naman yun sa Biblia. Ito problema natin, hanggang hindi pa rin mababalik si Kristo para doon sa iglesia niya. Hindi ko alam kung ano nangyari doon eh. Basta ang alam ko, yung 2,000 taon na nakakaraan, yun yung tinutukoy doon. Etong mga kalilitaw-litaw lang ng iglesia rito, hindi ko alam kung yan yung mga yan. Hindi ko alam. Di ba ano yan, sir? Halimbawa, di ba ikaw, niwala ka rin kay Kristo? So parang bahagi ka na rin ng iglesia. Hindi kaya ganun yung ibig sabihin nun? Posible yun. Kasi meron sa Biblia ang sinasabi na yung mga taga-Antioquia nagsigaya dun sa iglesia ng Diyos sa ibang lugar. So pwede ka palang makigaya. Pwede kang makigaya. Makikitulad ka. Kung ano yung mga bagay na pinagsama-samahan nila noon, nakasulat naman sa Biblia, ang kapal ng Biblia, makikitulad ka dun sa mga bagay na, yun nga yung sinasabi ko, paulit-ulit, kaya sinasabi ko, basahin nyo Biblia eh, diba? Kasi, pwede mo namang kopyahin yung mga bagay na ginawa nila noong unang panahon eh. Ang di ko nga lang ngayon maintindihan kung paano may a-apply yung konsepto ng pagbibigay kasi may nakasulat din naman yun eh. Ang paggawa ng mabuti at ang pag-abuloy ay huwag ninyong kalimutan. Sa mga hain na ito, ang Panginoon ay totoong nalulugod. Nakasulat din naman yun. Di mo naman mayaalis sa Biblia yun, di ba? Na meron talagang tulungan. Meron talagang abulo yan. Galing sa puso, hindi dinikta ng pastor mo, overall, meron talagang nakasulat na ganun sa Biblia. Yun lang nga, hindi ko napapractice dun sa mga yun eh.
Kasi ang hirap magbigay dito sa mga impaktong to eh. Sa mga pastor sa panahon natin ngayon. Ang hirap magbigay eh. Pag binigyan mo yung mga para tinulungan mo katarantaduhan nila eh. Ang hirap eh. Ginawang negosyo, relihiyon eh. Ewan ko, di pa ba kayo nakakahalata, Pilipinas? Wala namang inutos na tithes sa mga Kristiyano. Tithes kayo ng tithes, 10% kayo ng 10%. Alam nyo na, niloloko lang kayo ng pastor nyo eh. Eh sabi mo, hindi, bahala na yung pastor Ricardo kung niloloko lang niya kami, basta kami nagbibigay ayon sa pasya ng puso. Kung Diyos na ang bahalang gumanti doon sa pastor, basta kami mabuting kalooban. Oo nga, mabuting kalooban ka nga, pero baka hindi mo naisip na kinukonsinti mo yung katarantaduhan ng pastor mo para dumami pa yung maloko niya at dumami rin yung pera niya para mas marami pang mga tao kaluluwa ang madala niya sa impyerno. Nagsusustento ka sa pastor na mali. Nagsusustento ka sa pastor na mali. Kailangan mo isama sa consideration yun na mabuting puso yung iyo. Oo, sige, mabuting puso na nagbibigay ka. Pero kailangan mong i-consider na baka yung binibigyan mo, sinusuportahan mo yung kaululan ng tao na yun. Para lalong mas marami pang kaluluwa yung madala niya sa impyerno. Huwag kang tanga. Akala mo sa'yo lang nakatingin ang Diyos, yung mabuting puso mo lang ang nakikita, tapos hindi niya nakikita na kinukonsinti mo yung kagaguhan ng pastor mo. Diba? Kailangan nyo i-consider yan, Pilipinas. Kailangan mo lawakan ng pananaw mo kasi kung hindi mo naiintindihan, napakalawak ng katarantaduhan ng demonyo sa mundo na ito. Ang lawak ng katarantaduhan dito. Baka hindi mo naiisip, baka akala mo konsensya mo pa yung nakikipag-usap sa iyo. Hindi mo alam dark psychology na pala ng pastor mo 'yan, dark psychology na pala ng magulang mo 'yan, dark psychology na pala ng society 'yan. Akala mo. Tapos yung akala mo mali pala. Maraming ganyan, tingnan mo. Isa lang sa mga halimbawa, labas muna tayo usaping religion, labas muna tayo. Yung mga OFW na nasa abroad, akala nila nakakatulong sila sa mga kamag-anak nila pag binibigyan nila ang kamag-anak nila ng pera eh. Tapos sobrang daming pera, lahat ng pera nila napupunta na lang sa kamag-anak, tapos nagpapanggap na yung mga kamag-anak nila na dahop at lagi na lang may kailangan at lagi na lang may emergency. Tapos wala kang kamalay-malay, kinakapritsyo na pala nila yung pera mo. Diba? Kailangan mong isama sa equation yan eh. Hindi mo pwedeng alisin yan na baka tinutulungan mo na yung mga kamag-anak mo hindi lang mabuhay kundi pati pumunta sa impyerno. Baka tinutulungan mo na sila pumunta sa impyerno. Wala kang malay. Akala mo nakakatulong ka pa, tapos mabuti yung tulong mo dahil lahat ng pera mo binigay mo sa mga kamag-anak mo. Tapos yung asawa mo nagbababae na gamit yung pera mo. Yung anak mo nag-a-addict na gamit yung pera mo. Yung magulang mo pinang-iinom at pinansusugal na lang yung pera mo. Tinutulungan mo na silang pumunta sa impyerno, wala kang malay. Ang puso ay magdaraya ng higit kaysa anumang bagay at totoong masama. Ang puso mandurugas. Minsan nakala mo mahal ka niya, hindi pala. Anyways, follow-up question, brother. Sa ngayon, yun po muna yung tanong ko. Okay. Hanap ka, brother. Hindi naman pababayaan ng Diyos yan. Ang tumutok-tok ay pinagbubuksan. Ang humahanap ay nakakasumpong. Yun naman ang pangako eh. Di ba? Ang tumutok-tok, pinagbubuksan. Ang humahanap, nakakasumpong. Kung wala kang makita, o di ba ka pwedeng ikaw na magsimula? As for me, hindi ako pwede dyan. Medyo allergic na rin. Natulad na rin ako sa sir. Medyo allergic na rin ako sa mga mga sekta ngayon eh. Puro pera kasi. Dumiretso ka na lang sa Diyos, brother. Dumiretso ka na lang sa Diyos. Hanap ka habang naghahanap at wala pa, diretso ka na lang sa Diyos. Huwag kang gagawa ng masama, gumawa ka lagi ng mabuti, itago mo lang palagi, kaya mana mo sa langit yan. Habang naghahanap, sa wala talaga eh. Kasi hindi lang naman tayo yung nag-iisang ganito. Akala mo tayo-tayo lang. Hindi, ang dami nating ganito, brother. Ang dami natin. Kahit nung unang panahon pa, ang dami. Nung unang panahon pa, ang dami. Kung magbabasa ka lang ng Biblia, magtsatsaga ka lang. Si Jeremias nga, akala niya siya na lang mag-isa. May 7,000 pa raw na tao. Hindi niyo pa nakikilala, pero akala niya siya na lang mag-isa. Diba? Imposible naman makapabayaan ng Diyos yan. Imposible yun. Meron yan, hanap ka lang. Hanap ka lang. Yun ang masasabi ko nun. Okay ka na, brother? Okay na, sir. Salamat, sir. Okay, thank you. Next tayo. Diyan, sandal.
20 minutes. Sabi ko, tama ka boss, minsan nakakapagod na rin sa akin. Mag-ano nga ako? Meron na akong GC para dun sa mga OFW. Meron akong regular na meeting sa kanila. Pero very limited individuals lang muna ito kasi hindi rin naman masyadong... Ay, meron kang Zoom. Yun, naka-join din, brother. Brother, good morning. Taga saan ka? Dito, Dasma. Ako pa rin yung kausap mo minsan, brother. Ayun. Ano, kamusta bentahan ngayon? Kamusta mo na bentahan? Kagabi, nakabenta kami ng... Kagabi, 14. 13.9 yung nakita ko sa GC. Naka 13.9 kami. Stop operation kami ng medyo maaga kasi nag-swimming muna kami ng mga empleyado ko rito. Napanood ko nga kagabi eh. Nag-event kami. Tapos dito na rin, sa parehas na lugar kung saan kami nag-event. Dito ko na rin ipinasyal yung aking mga tao. Dito kami sa Miracle Villa. Miracle Villa sa Angono Rizal. Try ko nga, sa sunod pag may pahinga din, punta ako dyan. Try ka. Okay. Yun, brother, yung sa sa religion, yung yung sa sinasabi nung, padalas ko kasi ito naririnig sa mga Catholic, yung tinubos na daw ba yung kasalanan ng sanlibutan, yung ganun, di ba? Totoo yun. Sabi sa Biblia. Totoo daw yun. Yun yung konsepto ng mabuting balita ng kaligtasan, Ebanghelyo. May bumaba dito, anak daw ng Diyos, tinubos yung kasalanan sa sanlibutan, para mapasama ka doon, kailangan sumasampalataya ka sa Kanya. Yun nakasulat sa Biblia. For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth in Him shall not perish, but have everlasting life. For you to have everlasting life and for you not to perish, you have to believe in Him. Yeah. Yung pala yun. Napanood ko yung napanood ko yung yung sa debate nyo ni Jomel Valore, yung parang pinagpipilitan niya na yung sa may Katoliko din. Yung oo nga pala na yun. May ilang taon na yun? May isang taon na ba yun? Wow. Isang taon. Merong iba pang umahamon sa akin ng debate ngayon. Hindi ko lang mapagbigyan. Hindi mo ako. Sama na rin at the same time na busy kasi sa Project 1M. So, hindi ako masyadong nakakapagbasa. So, madaming references for the meantime. So, for the meantime, hold muna ako sa lahat ng mga debate. Tsaka na lang, pagkatapos na siguro ng Project 1M, tuloy ko yung mga iba pang mga bagay na nasa isip ko. Kasi masyadong malaking oras talaga kinakain sa akin ito eh. Yung kay Jomel Valore naman kasi, wala lang ako ginagawa. Napag-tripan ko lang talaga eh. Kasi, arrogante eh. Arrogante. Pinagmumura ako sa PM. Pinagmumura ako sa PM. Sabi ko, sige, bibigyan kita. Oo, paborito ko pa naman yung topic na yun, sabi ng religion. Sige, pabibigyan kita, bastos kayo. Makulit, no? Kung rato ko lang siya maayos dun sa live. Kasi syempre, live yun. Pero hindi nyo alam yung behind the scene. Kaya nga sinabi ko, makulit siya. Kasi, talagang, adamant talaga. Adamant. Tapos, bastos na. Piniem ako. Yung araw na yun, wala masyado ako maraming ginagawa. Ganun. Tapos, napag-trepan ko lang siya. O, sige. Lagi namang ang wakas ng kapalaluan, kahihiyan eh. Siya lumapit sa akin eh. Yung mga, ang mapapansin ninyo, mga debate ko, sila nagsisilapit sa akin, hindi naman ako naghahamon sa kanila. Meron akong mga hamon. So far, wala pa namang kumakana dun sa hamon ko eh. Pero yung mga debate ko, sila yung lumapit sa akin. Sila yung naghamon, sila yung lumapit, o nabutata. Gusto ko yun eh. Paborito kong topic ko sa religion eh. Paborito kong topic yun eh, theology. Paborito ko yun eh. Ganito lang itsura ko. At siraulong tao lang ako, pero naghahanap din ako ng kaligtasan. Ano ka? Kaya din yung sinasabi ko. Kaya din sabi, yung di ba, kakapakinig ko nga sa'yo, baga natuto na rin ako ng mga ibang about sa religion. Sabi sa ating tatanong sa'yo, paano saan mo natutunan yan? Sasabi ko lang, basta, lang, nakikinig lang ako, nakikinig lang talaga ako, yun lang. Nagugulat na lang sila sa akin. Sabi, hindi ka naman maligaya ka, natutukan ng maraming karunungan. Alam mo, yun nga yung gusto ko eh. Ang gusto ko magkaroon ng maraming karunungan ng mga tao. Tapos, huwag nyo na ako i-acknowledge, hindi na kailangan pasapasalamat pa. Ayos na yun, makuha mo yung karunungan, sa'yo na yan, enjoy. Maligaya ka na dyan, hindi na ako importante.
Kalimutan niyo na ako. Eh, gusto ko Yung ano, di ba? Kung meron nga lang option na ikalat ko tong karunungan na to na wala nang mukha at saka wala na ring boses ko eh. Kung meron lang sanang gano'n na AI na higupin mo na itong lahat ng karunungan na to, ikalat mo sa mga tao. Hindi na kailangan ng mukha ko, hindi na kailangan ng boses ko. Bigay lang, enjoy, maligaya ka, ganun. Kasi hindi naman, yung kabilang buhay lang may naasahan ko ron eh. Yung sabi, hindi naman liliko ang Panginoon upang limutin niya pagpapakita niyo ng pag-ibig. Diba? Hindi makakalimutan ng Diyos yan, hindi naman ako nagdamot. Yun yun eh, hindi ako nagdamot. Tapos dun sa panahon na ako naman yung makakailangan, sana wag din akong pagdamutan ng Diyos. Bagay. Tsaka ano din? Nakasulat naman kasi sa Biblia, kung gusto mo talagang tumalino ng sobra, ang sabi sa Biblia, bumili ka ng karunungan, wag mong ipagbili. Oo, ng turo, ng aral at ng katotohanan. Eh, bumibili ko ng katotohanan. Puta kaya ulit-ulit ako. Hindi nyo alam kung magkano ginagastos ko. Para lang alang-alang na matuto ako. Umaattend ako sa mga seminar, umaattend ako sa mga parang, alam mo yun, kung ano-anong mga symposium forum, umaattend ako sa mga exposition. Hindi nyo alam kung hindi birong pera ginagastos ko para lang matuto. Ako, personal, ang gumagastos ng pera. Tapos pinamimigay ko lang ng libre. Kaya nga sabi ko, sana nga wag sumama yung loob sa akin ng mga taong napagkuhanan ko ng ibang mga referensya eh. Although sobrang konti lang naman ng mga referensyang inilalabas ko sa social media tungkol dito sa panahon natin ngayon. Kasi karamihan sa mga inaatinan ko ng mga seminar, niche market eh. Kung niche market yan, hindi naman masyadong maraming tao interesado dyan eh. So wala ako masyadong maraming nailalabas galing dun sa mga bayad na mga pinuntahan kong mga seminars. Pero yung mga seminars na mga bayad, na nailabas ko yung ibang information doon, sana wag na lang kayong magalit sa akin kasi yun talaga yung ano ko eh, yun ang advocacy ko eh. Yung mga binayaran ko naman kayo. Binili ko na yung karunungan na yan. Sana ma-consider nyo na lang na sa akin na yung karunungan na binayaran ko sa inyo. Para maibigay ko ngayon sa mga tao ng libre. Kasi hindi naman lahat ng tao magiging interesado sa mga bagay na binayaran ko sa inyo. Dahil very specific knowledge yan eh. Very specific wisdom galing dun sa mga tao na binayaran ko. Pero, just so you know, Pilipinas, gumagastos ako ng hindi birong halaga. Hindi birong halaga na to. Para lang matutong humarap sa mga tao, para lang matutong sumagot sa mga tanong ng mga tao, gumagastos ako ng hindi birong halagang dami ng pera, dami ng oras, dami ng atensyon at buhay ko ang ibinibigay ko dito. Ang hirap kaya ng ganyan. Mahirap yung kasi ganyan. Napaka-complicado. Sira ulo ko eh. Ganun lang naman, sira ulo ko eh. Ito na nga nagsabi, di ba? Masyado ka na nakakabaan sa buhay na to, di ba? Haba talaga, sobra. Pagka na-figure out mo na to, yung mga general principles sa itong buhay na to, mahabaan ka na ng sobra. Kasi ito mo, isipin mo yung principle na if you boil everything down, okay, so pinanganak ka, nag-aaral ka na mabuti, gumraduate ka, kumuha ka ng diploma, doktor ka, o abogado ka, basta titulado ka. Tapos, lipas ng panahon, gawa ka pera, damihan mo. Personal na pera na ginawa mo gamit yung taba ng utak mo, yung lakas mo, yung talino mo. Tapos dapat dumating sa panahon na pinagkakakitaan mo na yung pera mo din. So umiikot na ngayon. Yung pera mo, pinagkakakitaan mo. Tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo pera, halos wala ka nang kailangan gawin, monitor ka na lang. Tapos, ang kasunod na nun, sobrang dami mo ng oras ngayon. Hindi mag-aasawa ka na, mag-aanak ka na, dami mo ng oras eh. Paglipas ng 20 taon, yung anak mo aalis na sa bahay mo, mag-aasawa na ng iba. Ikaw naman, yung matitira sa'yo, yung misis mo, kung kayo pa din, o walang matitira sa'yo. Kasi ang malamang na matitira sa'yo, mga kamag-anak mo, kung ikaw yung umalagwa sa pamilya at ikaw lang talaga nag-iisang mayaman sa pamilya, halos wala nang matitira sa pamilya mo. Dahil lahat sila pipiliting humarabas sa'yo. Lahat sila pipiliting humingi ng pinaghirapan mo, imbis sana ang hingin yung karunungan na hindi mo naman gustong ipagdamot, gusto mong ipamigay. Ayaw nila nun. Ang gusto nila, yung pera mo, bigay mo sa kanila. So ngayon, ano mangyayari? Ikaw na rin mismo, you will figure things out and you will disconnect with those leeches, those animals, I would say. Ihihiwalay mo na sarili mo sa mga hayop na mga klase ng tao. Ayaw nila ng karunungan eh. Ang gusto nila, hingin lang yung pera mo. Ngayon, ikaw naman, i-disassociate mo na sarili mo sa mga ganong klase ng hayop. Hindi ko makonsider yung mga tao na ganun tao eh. Nako-consider ko sila hayop. Kung di ka ba naman hayop, tangina. Alam mo yung, sa panahon na ikaw yung kailangan, hindi ka mahagilap. Pero gusto mo, dun sa panahon na ikaw yung nangailangan, gusto mo ura-urada, galit ka pa.
kapag hindi nagbibigay sa'yo, pulupong. Hindi mo naman consider ako, diretso, hindi ko kinoconsider na tao, and that's just me. Pwede mo sabihin, mali ako, you are welcome to say that. Sabihin mo na lang, masama ugali ko, ganun. Pero sa akin, ang expectation ko, kung pamilya kita, dapat nandun ka pag kailangan kita, kasi tangina, makikipagpatayan ako para sa'yo pag pamilya kita. Ganun ako eh. That's me. Yun ako. Siguraduhin mo nandun ka pag kailangan kita. Kasi oras lang naman na madalas na hinihingi ko eh. Konting commitment, konting, di ba, konting kakwentuhan. Yun lang hinihingi ko madalas na pagkakataon eh. Tangina, kapalit ng buhay ko, makikipagpatayan talaga ako sa'yo. At literal yan. Literal yan. Hindi ako nakikipagbiroan pagdating sa buhay ng mga taong nakapaligid sa akin. Maniwala ka, kantiin mo buhay ng isa sa mga taong nakapaligid sa akin, papatayin talaga kita. Hindi ako nagbibiro sa'yo. Papatayin talaga kita. Diretsahan lang. Kantiin mo isa sa mga taong tinuturing ko na pamilya, wala akong pakialam. Wala akong pakialam. Kunyari, magkakaanak ako ng babae, pinakialaman mo anak kong babae, putang ina ko kaila sa akin, pumasok sa loob ng kulungan. Hulun. Hindi mo pakikialaman na anak kong babae, tapos okay lang sa akin yun, tangina, hindi. Sabi ko, ang swerte, wala akong anak eh. Kasi kung nagkataon na may anak ako, tapos babae yung anak ko, putang ina, manuwala. Violente akong tao, halata naman sa itsura ko eh, di ba? Halata naman sa itsura ko. Pero overall, kung makikita mo yung general perspective lang ng buhay, marami ka ng pera, tuloy-tuloy na pumapasok sa iyo pera, paglipas ng panahon, na tuloy-tuloy lang na pumapasok sa iyo yung pera, sobrang dami mo ng pera eh. Kasi maiintindihan mo rin yung konsepto na dapat di ka nagbibigay sa mga linta eh. Sa mga putang inang mga tao na, alam mo yun, nandyan lang kapag ka manghihingi sila, pero on other days, wala sila dyan, hindi mo mahagilap kahit kailangan mo sila. Kausap lang yung kailangan, nasa abroad ka, di ba? Wala ka makakwentuhan, wala ka makausap, nalulungkot ka sa abroad. Yung mga taong pinapadalahan mo ng pera, dapat ang kapalit nun. Kapag ka gusto mo silang kausap, dapat nandyan sila. Dahil ilang oras lang naman, minsan minuto lang hinihingi eh. Wala, hindi pa maibigay sa iyo oras. Ayaw kang bigyan ng oras ng mga tao na binibigyan mo ng pera. So ngayon, you have to learn how to disassociate yourself with those people na alam mo, hindi mo dapat bigyan ng pera yung mga putang inang katataas ang tingin sa sarili, pakiramdam nila sila may-ari sa'yo, at pagka sila nangailangan, dapat ibigay mo sa kanila lahat ng meron ka, pero pag ikaw yung nangailangan, walang para sa'yo. Oras lang naman ang hingi mo. Okay. So, dedidisassociate ka ng sarili mo sa ganun. Pag hiwalay mo ngayon sa ganung klase ng mga tao, ma-realize mo, ang konti lang pala ng mga taong gusto mong nasa paligid mo. Tapos yung konti na yun, sapat na pala just to fulfill the needs of your heart. And you have to learn how to be contented with those individuals. Kung hindi ka pa contented sa ganung mga klase ng tao, then you are also welcome na lumabas para humanap ng mga magiging kapamilya mo, para sila na mismo yung mga kaibigan mo, tinuturing mo rin na kapamilya kahit hindi mo sila mga kadugo. And then, you will fulfill the needs of your heart that way. Wala ka naman choice. Ano na lang yan eh, settling for something less. Kasi yung mga kamag-anak mo, bulok talaga, basura talaga eh. Ang gusto lang sa'yo, pera. Okay, so meron ka na ngayon mga, recap, pinanganak ka, nag-aral ka ng mabuti, nakatapos ka ng kolehiyo, nagka-diploma ka, nung magka-diploma ka, dumami pera mo dahil na po promote sa trabaho kapag ka magaling ka eh. Sama mo na rin pag may diploma ka. Tapos, titulado ka pa, abogado ka, doktor ka, o ka naman, madami kang pera ngayon. Gumawa ka na ngayon ng sistema kung saan tuloy-tuloy na pumapasok yung pera at pinagkakakitaan mo na lang din yung pera mo. Tapos, mag-aanak ka somewhere along those lines, mag-aasawa ka, mag-aanak ka, after 20 years, iiwan ka na ng anak mo dahil gagawa na ng sariling pamilya yan, maiiwan ka yung dalawa ng misis mo, tapos pag iniwan ka halimbawa ng misis mo o iniwan mo misis mo for whatever reason, mag-isa ka ngayon, kahit minsan nga kahit kasama pa misis mo o mister mo, parang wala ka rin kasama eh. Mag-isa ka ngayon, tapos may mga kamag-anak ka, yung ibang mga kamag-anak okay naman, yung maraming kamag-anak hindi okay kapag kaalagwado ka dahil lalamunin ka lang ng mga impaktong linta. So hanap ka ngayon ng mga tao, meron ka na ngayon mga kaibigan, mga taong nakapaligid sa'yo na tinuturing mo na pamilya. Yung mga tao ngayon na yan, sila na yung nagpo-fulfill ng gusto ng puso mo. Tapos may bahay ka, may kotse ka, may pera ka, sobrang dami mong pera, sobrang dami mo na rin kaibigan na mga mutual na nakikinabang ka sa kanila, makikinabang din sila sa'yo, everybody happy, and then what the fuck are you going to do with your life? Ano na ngayon ang kasunod nun? Wala na. Wala na. I-entertainin mo na lang yung sarili mo na gumawa ng mas marami pang pera for business. Yeah. Tapos, paparami mo pera mo, bibili ka ng mas marami pang kotse, mas marami pang bahay, mas marami pang big bike, mas marami pang Rolex, at mas marami pang kung ano-ano. Tapos marirealize mo, unti-unti na sila nasisira pag hindi mo nagagamit. Tapos na susunod dun. Susunod na nun, maghahanap ka na ng Diyos. Kasi you would want immortality. Kasi you're starting to grow old. Ako, I'll just skip to the good part.
Habang bata pa ako, malakas pa ako, wala pang diferensya katawan ko, maghahanap na ako ng Diyos. Ngayon pa lang. So I will say 10, 20, baka 30 years, buhay pa ako. Baka, hindi ako sigurado, maliban na may pumatay sa akin, which is I'm very excited of. Malaki. Na yung buong buhay ko, inilaan ko na lang sa paghahanap ng Diyos. So hindi na ako nabubuhay para sa sarili ko. Nabubuhay na ako para sa kapwa-tao ko. Kasi makikita mo ano ba ang overall talaga eh. Mararamdaman mo sa sarili mo na ang overall existence ng ating mga tao is right about somewhere near, malapit dun sa ang tawag self-sacrifice. Self-sacrifice. 10. Yan, 3-10. Naalala ko yung tinanggal ko muna siya. May konti, akit ka na lang ulit. Self-sacrifice. Kasi nagbibenta siya. Hindi niya naman ako naintindihan. So, akit ka na lang ulit. Yung buhay ng tao, merong pitik na isa sa mga meaning ng mga buhay ng mga tao is about self-sacrifice. Kasi mararamdaman mo yan galing sa mga magulang. Isinasakripisyo nila yung mga sarili nila para sa mga anak nila. So, isa pala sa maraming iba-ibang meaning ng buhay, yung isakripisyo mo, yung sarili mo, for the betterment not only of yourself, but of your offspring, your next generation. Even better, kung papalawakin mo pa, mas malaki ngayon yung sense of responsibility and also sense of anong tawag doon? Sense of fulfillment. Kasi napansin ko rin ito na ang sense of fulfillment ko personal nanggagaling dun sa mga malalaking responsibilidad na kinukuha ko na merong malalaking reward pagkatapos nun, including the afterlife. So that being said, when you get to that part of your life na sobra-sobra na yung meron sa'yo, tapos konti lang yung mga taong nakapaligid sa'yo, dahil you prefer it that way. Tapos wala na sa'yo yung konsepto ng kayabangan, wala na sa'yo yung konsepto ng kaarugantihan, yung pride of this life. Pag wala ka ng pakialam dun, halos wala na rin nagagawa ang pera. Diretso. Halos wala na rin nagagawa ang pera. Halos walang kapangyarihan ang pera, ang kayamanan, ang kasikatan. Kasi yung pera, kayamanan, kasikatan, ang kapangyarihan niya nasa yabang. Nasa yabang. Isa sa mga kapangyarihan yan nung pera, kayamanan, kasikatan. Yabang. Pero pag tinanggal mo yung yabang at hindi mo ginagamit sa kayabangan yung bagay na meron ka, na hindi mo rin naman ginagamit sa kabutihan, wala rin kwenta lahat yan. So dalawa lang pala paggagamitan yan, either mabuti o masama. Kung hindi mo ginagamit yan madalas na mga tao, ginagamit yung pera, kasikatan, kapangyarihan sa masama. Merong buti associated with it, pero kadalasan ka-hipokritohan lang, katulad ng mga politiko, katulad ng mga influencer. Yun ang napapansin ko. Yung buti na naka-associate dun sa paggawa nila ng katarantaduhan, gamit yung pera, kasikatan, at kapangyarihan nila, madalas na pagkakataon, ka-hipokritohan lang. Pero pag hindi ka na interesado sa ka-hipokritohan, hindi ka na interesado sa kayabangan, sa kaarugantihan, sa pride of this life, at tinitignan mo yung sarili mo as someone na meron ka lang pera, meron kang kasikatan, pero hindi dyan umiikot ang buhay mo, then we start to have sensible conversations. Hindi na puro business. Tangin, sawa na ako sa business. Suyan-suya na ako sa usaping business, usaping pera. Sawa na ako dyan. Sawa na ako sa usaping pera, usaping business, at kung ano-ano pang may kinalaman sa ganyan. Kasikatan, kapangyarihan, hindi ako interesadong kumandidato. So para maliwanag tayo, hindi ako interesadong kumandidato, hindi ako interesadong maging sikat sa buong Pilipinas. Hindi ko lang talaga matanggal kasi, wala pang option sa ngayon na tanggalin yung mukha ko ito. Pero if I will have the option para tanggalin yung mukha ko, tapos magiging interesado pa rin kayo kahit na wala yung mukha ko, I would have chosen that route. Pero andito na wala na akong magagawa. Nakaka-associate na sa mukha ko yung mga sinasabi ko Pero, alam mo, at the end of the day, na-realize ko rin isa sa mga pinakamalalaking purpose ng buhay dito, yung self-sacrifice. Na isasakripisyo mo yung sarili mo sa kapakanan ng iba. Ang problema, yung ibang self-sacrifice, lalo na ng mga OFW at ng mga mayayamang negosyante, mali Sinasakripisyo nila yung buhay nila at lahat ng meron sila papunta sa pamilya nila daw. Sa pamilya. Tapos ang nangyayari, nilalamon lang sila ng mga linta na nagpapanggap na kapamilya nila.
Yun ang nangyayari. Pero if we will only use our resources for the betterment of our society, our families, our community, and our country, magiging mayamang bansa ang Pilipinas. And I strongly believe that we will be sensible individuals, cunning in knowledge, intelligent people. And overall, I will say, probably, possibly, God-fearing people. So, ganun ko nakikita ang buhay. Magandang umaga sa inyo, Pilipinas. Mahal na mahal.